Okay, so for this one, I'll be demonstrating paano mag-solve ng inverse modulo using extended Euclidean algorithm. So let's have this equation 17x x is congruent sa 1 mod 43. Ayan. So before you do the inverse modulo, you need to check whether may inverse nga itong equation na so. So to check that, ang format ng inverse modulo is change tayo ng color. No? So ang format niya is AX is congruent to 1 mod N. If and only if, ang GCD, the GCD of A and N is equal to 1. So you need to get first yung GCD ni A at N to show na sila congruent. No? So going back here, so we have here, we use A, ito yung A natin, ito yung N natin, 43. By using the Euclidean algorithm, later on, makuha din naman natin siya na GCD niya is 1. So we can proceed. No? So we cannot, if you want to know X, so we need to convert the equation na si X yung nasa left-hand side natin. So to do that, you divide both sides by 1/17. So, divide natin ito ng 1/17. Then, dito rin, no? Divided by 1/17. Then, it will cancel out the 17. Mag-result siya sa X is congruent to 1/17 times 1. Pagsamahin na natin. So, 1/17 mod 43. Ayan. And then, we don't want to work with fractions. No? Gusto natin integer. So, we can write this one again as exponent. No? So, 17 raised to negative 1 mod 43. Ayan. Para mas we can later on think of it. No? Parang di natin siya masyado isipin. Ayan. So, in this part, we can already move to the Euclidean algorithm. So, we put 43 here equals 17. No? Then, how many 17 ang meron sa 43? So, basically, 2 yan. And then, yung remainder na natira is 9. So, we need to do this equation. And then, proceed tayo. 17 is equal to 9. So, how many 9 meron sa 17 is only 1. Plus, yung remainder niya will be 8. Then, proceed lang tayo. So, 9 is equals to 8 times 1. How many 8 meron sa 9? Isa lang naman. Then, plus 1. As you can see here, nag-1 tayo dito. Meaning, ang GCD ni 43 and 17 is 1. So, we satisfy yung property na to. From that, we can actually perform the inverse. No? So, itong ginawa natin dito is Euclidean to. Euclidean. Si Euclid. Algo yan. So, ang extended version is mangyayari na dito. No? So, extended version. We need to convert yung last na nakuha natin na equation into left-hand side niya yung remainder. No? So, kung form nito is, kunyari, A is equals to B, Q plus R. Gusto natin maging R equals, A minus B, Q.
Ayan. Ito yung form na gusto natin. So, yun yung gagawin natin dito. So, we start with the last equation. Ito. No, siya muna yung convert natin dito. Ang mangyari sa kanya is 1 no, equals 9 no, minus 8 times 1. So, 8 na lang. Wag na natin siya tawag dito. I-simplify na natin yung part na yun. So, ito, i-multiply na, naging ganyan siya. And then, next is, yung second to the last, which is to, we also want it to be converted in that format, no? So, lagyan natin siya dito. Magiging 8 siya. No? 8 is equal to no? 17 minus 9. 17, tama. Minus 9 times 1. So, yung 9 times 1, pag-isay na natin. So, we have this equation. So, once we get these two, pag nakuha natin itong dalawa na to, we can actually perform the tawag dito, substitution, no? Ayan. Actually, we can also convert this one diretso. So, convert na lang muna natin, no? Para lahat converted na. So, convert na rin natin to, pero mamaya pa natin gagamitin. So, convert na rin natin to dito. So, magiging ito, 9 is equal to 43 minus 17. Since 2 to, retain natin yung times 2 niya dyan. Iwan lang natin. Yeah, times 2. Then, let's erase this one na lang muna. Dito tayo mag-proceed ng substitution. So, once everything is converted na, so, ginawa lang natin is mag-convert. So, write natin dito, convert lang ginawa natin. Sa part na to, mag-sub na tayo. No? Ito yung substitution. 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 May S nga yan. No? Substitution. So, we start with yung these two. Start tayo dito sa dalawang to. This one and this one. Mag-start tayo sa kanila. Ayan. So, we want yung 1 is equals to 9 minus 8, no? To be substitute, yung 8, mag-substitute siya dito. So, rate muna natin na 1 minus or 9, okay, wait. We want na 1 no, is equals to 9 minus 8. And then yung 8 na to, no, isa-substitute natin using this one. So, lagyan natin ito kung A, ito kunyari B. So, A, then B. Yan, equation A, equation B. So, yung 8 na to, isa-substitute natin using the equation B. No? So, maging 1 equals 9 minus pala. No, 17 minus 9. Sa loob siya. Ayan. Then, we can simplify this further. 1 is equals to 9. Distribute lang yung sign. Minus 17 plus 9. Ayan. So, on this one, may parehas tayong 9. Actually, pwede mo siyang i-add. No, kasi plus minus lang naman. But, we want to retain yung 9. Gusto natin ma-retain yung 9 kasi meron tayo nito, no? Itong equation C natin. Nasa 9 siya. So, kung nakita nyo, itong mga remainder dito, yung mga remainder na yan, gusto natin yung mga numbers, no? Nandito siya na naglalaro sa remainder. So, pag kinombine natin yung mga numbers, mahirapan tayo mag-substitute. So, i-retain lang natin na 9 sila. So, pag nire-write natin to, ang mangyayari sa kanya is 1. No? 1 na to. So, 1 is equals to
2 times 9, dalawang positive 9, and then minus 17. Ayan. Then we want this 9 to be substitute by the equation C dito. So, ang mangyayari sa kanya is 1 is equals to 2, no? Times yung quantity. So, i-ano na natin, quantity ng 43 minus 17 no, times 2, naka-times yung 17, and then minus sa dulo, 17. Yan. So, ito yung C. In letter C. Itong nasa loob na to. Yan yung C. Then, from here, we can simplify. No? So, 1 is equals to, hindi natin, nakita nyo, lumabas yung 43. Since nagmamod tayo ng 43, hindi natin i-merge yung 43 sa 2. Hindi natin pagkasamahin. So, retain lang natin na 2 times 43 siya. 2 times 43. Yan. So, yun yung isa sa mga technique. No? Kung ano yung mga numbers na nag-exist, huwag nyo munang i-combine to other one para magamit mo sila sa substitution. So, minus, no? Minus 2, diba? 2 times 2, 4. So, parang 4 yan times 17. Ayan. Since na-distribute na natin yan, you can add 17 sa dulo. Or add negative 17 sa dulo. Ayan. Eh, nakita nyo, yung 17, nandito, kailangan natin siya dito. So, hindi din natin siya i-merge. So, let's combine terms, pero retain lang natin yung mga naiwan, no, na values. So, here, what we can do is 1, no, magiging, 1 is equals to, retain natin yung 2 times 43, and then, yung negative 7 dito, 17, meron dito parang times negative 1 yan, di ba? Tapos 17. Ayan. So basically, we can combine. Magiging negative 5 times 17 siya. Yan yung mangyayari. No? So from this one, actually, pwede na natin siyang i-compute, no? One way is to modulo both sides by 43 kasi ito yung gusto natin modulo by 43. So pwede tayo mag-modulo both sides by 43. Pag ginawa natin yan, so mag-mod 43 tayo sa both sides. So mod 43 both sides. So mod 43 din dito. Ayan. So mangyari dyan dito, maging 1 mod 43, which is yung sa equation natin, is equals to 2 times 43 mod 43 minus 5 times 17 mod 43, hindi na kasya. Alitan natin sulat, no? So, minus 5 times 17 mod 43. Yun na lang dyan. And then, here, pag bumagti sa equation natin, nandito na tayo, no? Nandito na tayo halos. Nandito na tayo. So, anything that you mod by 43 na multiple ng 43 is 0. So, basically, ito, pag kinurpa mo, 0 lang return yan, no? And with that, kung 0 siya, so we can write this one as 1 mod 43, no, is equals to negative 5, no, times 17 mod 43. Ayan. So, nakita nyo, ito na yung 17 tsaka x, no? So, lumabas na yung 17 dito, which is, ito na yung x, si 5, no? Here, actually, you can just say na, pwede man nang i-ano to na x is equals to 5. No? Kasi ang mod, 1 mod 43 is 1 lang naman yan. Ayan. So, x would be equal to negative 5. Ayan.
So, yan yung coefficient natin. However, uh, when you're looking for the inverse, we don't want na negative number siya. So, ang gusto natin is least positive integer, no? So, hahanap ka lang ng number na pag minod mo sa 43 is congruent, no? So, meaning, uh, hanap tayo ng negative 5, mod 43, mod 43, no, na congruent, no, sa mod 43. So, basically, what we can do here is add nyo lang yung negative 5 sa 43. No? Kasi parang gusto natin magkaroon ng, we're dealing with modulo kasi gusto natin may remainder. So, the remainder should be always less than nung mod natin. So, kung 43 ang mod, dapat 0 to 42 lang yung value niya para may remainder tayo. And getting, by adding it, we'll get 43 no, plus negative 5 will give us 38. Yan. So basically, the x no, is congruent sa negative 5 yan. Is congruent na rin sa 38. Mod 43. Yan. So 38 would be our answer. Yan. If you do negative 5 mod 43 actually, sa calculator, you also get 38. No? So congruent yan. Meaning any number na magmo-mod sa 43 that will give you 38 are all congruent sa lahat. No? Ayan. So basically, that's how you do the inverse modulo.